by the time na ikaw ang hahawak, kung ikaw man makahawak, 2028, wala na. Oh, pwedeng iwasan natin ang gera, tumayo ka. Hindi yung hintay natin yung gera. Ikaw ang susi. Inday, Sara, ikaw ang susi. Revolutionary government, kita mo yung pagkayabang ng mga yan, siga, ilagay natin death penalty, hindi na kinakailangan ng ano eh. Kung revolutionary government, executive order lang kailangan mo. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Dado mga kababayan. Napapanahon na ba para tumindig ang Vice Presidente sa bangag na administrasyon? Yan ang topic natin ngayon mga kababayan sapagkat itong si Sir Dado sinabihan ang Vice Presidente na mag-stand up na tapusin na ang korupsyon at pagkabangag ng administrasyong ito na kung maaari manguna na sa mga Pilipino na umaasang magkaroon ng magandang kinabukasan sapagkat nakikita nila na walang kapag-apag-asa ang mga ordinaryong mamamayan dito sa administrasyong ito na kaysa lipulin ang mga kurakot na nauupo sila pa ang nangunguna ang nagiging ng kababuyan sa ating bansa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Malakas na yung kabilang panig, nabibili na lahat. Na malakas na yung kasi nandun na tayo sa punto na malakas na yung kabilang panig, nabibili na lahat, kontrolado na yung mga institusyon, no? At babalik ta rin pa ngayon yung mga Duterte. Kaya Sara, you have to stand up. You have to stand up and lead the people. And if you cannot stand up, sorry Sara, I love you I love you, pero this is not about you. This is not about you. This is not about me or Glenn Chong, Marlica or Macanas, Metran, not about even all the vloggers, yung mga na yan, sila Aratiles, sila JMR, si Jojo, at yung mga banateros, no? Not about them. This is about the Filipino people. Correct. Not even about Sara Duterte. This is about the Filipino people. 119 million Filipinos deserve a better country. Tama, and Sir if you Dado. are in a position to lead the country, stand up and lead the country. Yun eh. Ikaw yung may boto eh. Ikaw yung may 32 million na followers. You lead them. Kung ako yung merong 32 million na followers, I will lead the Filipino people. Kung meron akong 32 million, I will lead without any apprehension, without any qualms, no? Without looking back, no? Just forward. And having in my head, in my heart, I have 119 million Filipinos, I have 32 million votes. Putang ina ninyong lahat. Sino nga harang sa akin? Yung ganun. I will bring the country to where it should be. Dapat ganun. Pero ikaw yung may boto. Ikaw yung, you stand up. You lead the people. We will help you. We will guide you. Tama, Sir Dado. Nasa likod lang tayo lagi ni VP Sara. At ang kagandahan dun, dahil sa pamumulitika nga na kanilang ginagawa, unti-unti ring nahahayag o nabubunyag itong mga buwayang nauupo ngayon, no? Nakala siguro nila, hindi mahalata ang stick to the plan o script. We will anoint you. And kung saan man tayo, doon tayo pare-parehas. It's a decision. Dinesisyon nga namin si Marcos pati ikaw sinabi mo, iboto yan binoto namin. Pero, we can redeem ourselves. Hindi lang ikaw ang magre-redeem sa sarili mo. You also understand na kaming mga taong bayan, 31 million na bumoto kay Marcos. Iba, solid pa rin kay Marcos.
Pero majority na nagsabi na nabudol kami. We too have to redeem ourselves. And in all that redemption, makita natin na, teka, ituwid natin yung mali. Never again. Diba? Never again na pag-usapan yung Marcos na yan in government, politika. Never again, yung mga martial law na yan. Never again. Kaya kami, I can stand up hanggang sa level ng FGF yung concerns namin. Kaya sa akin, sinasabi ko, puta nga, pagka nag-martial law, walang magsusurrender ng baril. Sino ano sa amin na isurrender yung baril namin? Puta, ragis kayo. Wala. Gagaguin nyo lang kami. Kukunin nyo lahat ng baril para wala makalaban sa inyo. Gagaguin yung taong bayan. Hindi. We will stay. We will continue holding to our firearms. And Lalo na yan din ang balak ng bangag na administrasyon na makontrol nila ang mga kapulisan at kasundaluhan nang sila ang maghari sa matagal na panahon. Kaya tama ka dyan, Sir Dado, ipaglaban nyo ang karapatan ninyo at ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. the Filipino people, pagka nakita namin na mayroong mali, ganon. At kung merong uupak sa amin, upakan din namin. Ganon kasimple. Hanggang doon lang ako sa level na yan. Pero kung ikaw, Inday, ang level mo, Vice President ka 32 million, buong Pilipinas. No? Ang level mo, future ng Pilipinas, 32 million voters, represent mo. Hindi pwedeng kami ang manguna. Mabababoy lalo. It has to be somebody who was anointed by the Filipino people. Kaya ikaw dapat ang tumayo. Hanggang hindi ka tumatayo, walang mangyayari sa mga rally na yan. Hanggang hindi ka tumatayo, walang mangyayari sa Pilipinas. Lalakas lalo ang mga demonyo. At pagka naisara yan, yung Lord of the Rings na yan, na He will be Lord over us all. And it will take a few good men na sana wag umabot doon. Kasi pagka ang unang target dyan, ikaw Ikaw, mga Duterte. Ikaw, kasi ikaw yung pwedeng mag-break ng spell dyan sa, alliance ng Lord of the Rings. Ikaw ang pwedeng umano sa kanila makatalo sa kanila. At hanggang di mo tinatanggap yung espada na ikaw ang magiging magdadala ng bansa, walang mangyayari sa atin. It will be a dark age for the country. Wala tayong asahan. Bagsak. Tama ka dun, sir, na dapat talaga kung maari kumilos na ngayon si VP Sara para i-lead. Pero hindi natin masabi mga kababayan sapagkat baka tumatiming lang ng tama itong mga Duterte sa kung paano nila gagawin ng tama ang pag-impeach kay Bongbong Marcos. Ang Pilipinas. Babaonan tayo sa utang, hindi tayo makarecover. Sila ang dali-daling umalis kung gusto nila. By the time na ikaw ang hahawak, kung ikaw man makahawak, 2028, wala na. Pwedeng iwasan natin ang gera, tumayo ka. Hindi yung hintay natin yung gera. Ikaw ang susi. Inday, Sara, ikaw ang susi. Ayokong magsalita ng mga Madam President, Vice President, masyadong formal yun . I'm talking to you as a sister, as a brother, no? Elder brother. No, hindi mo man tayo magkakilala pero candidly, I can tell you, you've got what it takes to run the country. You can, you claim it. Hindi yung isusubo sa'yo. Mahirap yun. Hintayin mo na nandyan na lang. No. you have to stand up. Excuse me. Thank you, Box NTV. Magandang hapon, Kapitan. Kongreso yata ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas. Bakit kaya walang gustong bumasag sa mga ito? Sila ang problema natin, Kapitan. Yes, kaya ang gusto ko isara O kaya mabawasan. O yung kapunin ba? Kapunin. No? Magagawa lang yan pagka may revolutionary government. No? May revolutionary government. Kaya Madam Inday,
Madam President, ang ano dyan, tapusin na, ayusin na natin. Revolutionary government, kita mo yung pagkayabang ng mga yan, siga, ilagay natin death penalty, hindi na kinakailangan ng ano eh. Kung revolutionary government, executive order lang kailangan mo. Revolutionary order number 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ayos mo lahat, isang bagsak, boom, kunana. You get a revolutionary advisory, advisory council. Mas okay piso, nga piso. yun. Piso. 5 piso na. You get an advisory revolutionary revolutionary advisory council. Bakit revolutionary advisory council? Usap. Nandun ka. Nag-head ka. And then o kaya ex officio ka o kaya hayaan mo sila lang, no? Nasa iyo kung anong gusto mong gawin. Kung attend ka, magkwentuhan, ganyan o kaya pero the decision is yours alone. Mas ganun ang maganda. The council can only advise you. Option 1, 2, 3, 4. Mga ganun ba? Action 1, 2, 3, 4. And you, as the president, no? Na binasbasan. Doon lang namin gusto ilagay eh. Sa iyo lang. Ayaw namin sa ano eh. Sa iba eh. Because itong Revolutionary Council, baka gumanong pa, i-supersede yung power mo. Ayaw namin ng ganon. So yung armed forces, saka yung PNP, gusto namin, sumusuporta sa'yo. Kasi kami, mga taong bayan, susuporta lang sa tama. Yung ganon ba? Ganon, Revolutionary Advisory Council, mag-advise lang. Not the Revolutionary Council na Council of Elders na magde-decide for the nation. Ayaw ko ng ganon. Ayaw namin ng ganon. Kasi pagka yan, Revolutionary Council, may ganon. Merong kang... Ayan no, wika sa comment, hinihintay na lang talaga na mag-goodshot o magsenyales itong si VP Sara upang wakasan ang katiwalian ng mga hayop na yan. Kaya masasabi natin na talagang malaking pwersa ang mga Duterte. Isang ano doon, ano yan, botohan, botohan, and then pagka hindi mo magawa, ayaw nila, magbotohan yan, sabihin, let's say death penalty, 11-man board o 15-man na council, magboto, 8, ayaw ng death penalty, 7, gusto, wala na. Ba't mo bibigyan ba't natin bibigyan ng ano? Hindi, ikaw lang, pwede na. Pag sinabi, ganito, ganyan. Pag sinabi mo ayaw mo, di ayaw mo. Sinayang mo yung pagkakataon. Di ba? We want to give you the power until such time na we are transitioning to a better country. Panahon na para ang batas ng mga Middle East na parusang bitay magkaroon din ng bansang Pilipinas para naman kahit paano maging sibilisado. Matakot ang mga gumagawa ng katampalasan. Use that power. The Filipino people will support you because we believe you won't be corrupted, and we will be there to watch you. We will tell, nagiging corrupt ka na. Tok. Pwede ba hampasin ko yung ulo mo? Tok. Bakit? Bakit mo na nanghampas ka ng ulo? Nagiging corrupt ka. Madam, nagiging corrupt ka na. Gago. Ay, nako. Mas gusto ko yung ganun eh. Okay. Papi Pin, like we have here in Great Britain, Marian Simbra Cruz. Okay, Chester Chiong, milagro na live si Supremo. Marcelo kasi, Jennifer Gulara, Gilyarawan, magandang hapon sir, God bless. Thank you Jennifer. No oras na? Wala, 5:30 na, hindi na umabot sa veterinaryo. Blessed Sunday, Capdado and family, Venus Diaz, thank you Happy Sunday. GoP Channel, thank you for the $5. Thank you. Florante Aspe watching from Bicol, Captain Dado. Ito na naman tayo, 2 oras na.
Haba pa pala, no? Garcia Lao, thank you, Leo, for the stickers. Arvin Rodriguez, good day. Supremo, the